Matapos ang matagumpay na pag-infiltrate ng grupo ni Uzuki dito sa JCC, ngayon na i-review na natin ang chapter 89 and 90 ng Sakamoto Days, sa wakas masasaksiyan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang nangyaring revelasyon sa identity ng database na lolo pala ni Amane. At ang karugtong sa naudlot na last panel na pagkikita ni Kanaguri at Satoda Sensei na kung saan sa episode na ito ay matutunghayan yung isang matindi, intense at puno ng emosyon na bakbakan. Isang bakbakan na magpapakalit talaga ng gusto kay Sakamoto. Kaya na may this is Mr. Meken at wag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Satoda na nakatingin kay Kanaguri na sabi pa ni Kanaguri na sa huling banda raw ng mahabang corridor na ito ay nakatayo raw ang isang middle-aged na babae na may malamultong maputlang mukha at napagtanto raw ng batang lalaki na ang footsteps daw nito wala raw tunog kaya inangat daw ng lalaki ang ulo nito sa takot. Dagdag pa rito sa narration ni Kanaguri na sa nakakatakot daw na katahimikan na ito ang tunog lang daw ng tibok ng puso ang kanilang tanging nakakapagtatakang naririnig dahil sa lakas daw ng tunog nito. Na ano raw ang takot kung nagsasalita pa lang si Kanaguri ay mabilis nang umatake si Satoda na gamit ang kutsilyo ay may kitang 1 pulgada na lang ang distansya nito sa lieg ni Kanaguri na kung saan ay may kita na tumalsik ang dugo mga kaibigan pero nakaiwas pa rin si Kanaguri na sa kanyang pag-atras ay may kita na sugatan siya sa attacking yon. Nasabing ini-interrupt daw nito ang crucial na introduksyon ng storya. Na nagsasalita pa siya ay kaagad namang sumugod si Satoda at hinawakan ang kamay ni Kanaguri at laking gulat nito na itinapon siya rito ni Satoda na nagpatalsik sa kanya mga kaibigan at tumagos talaga sila sa building. May kita naman na minintain kaagad ni Kanaguri ang kanyang balanse na sa kanyang pagtingin sa itaas ay may kita na mabilis na siyang sinundan ni Satoda at nagawa pa siyang madiin sa ground floor. May kita naman na nakangiti lang si Satoda habang si Kanaguri ay nagawa namang masangga ang kutsilyo gamit ang film clapper. Nasabing, ngayon naalala ko na, kilala kita, ikaw si Etsuko Satoda, ang naiibang tao na nireject ang imbitasyon na sumali sa order. So, in-invite pala talaga noon itong si Satoda Sensei na maging miyembro sana ng order. At mas pinili raw ni Satoda ang career ng isang pagiging teacher. Nasabi pa rito ni Kanaguri na nakagawa na raw siya noon ng pelikula tungkol dito kay Satoda at matagal na raw yon. Nasagot naman ni Satoda na so ikaw pala ang salbahing tao na lumalabas at gumagawa ng pelikula sa buhay ng mga assassin. Sa tingin ko parang ito na pala ang sequel ng pelikulang na shoot mo noon sa akin. In which ay kaagad namang dumistansya si Kanaguri na sabing hindi ako gumagawa ng mga sequel. Nasagot naman ni Satoda na sayang naman. Tugon naman ni Kanaguri na ang kagandahan ay nakakamit daw sa pamamagitan ng pagkuha raw sa kaluluwa ng mga manonood sa loob lamang ng 140-minute na storya. Pangiting sabi naman ni Satoda na pero mas gusto raw niya ang Terminator 2. Sabay mabilis nang umatake si Satoda mga kaibigan na na-block naman ni Kanaguri. Tinanong naman ni Satoda si Kanaguri na wikang so anong ipinunta mo rito? Assassin. Sagot naman ni Kanaguri na nagkakamali ka yata. Hindi ako isang assassin. Isa akong filmmaker. Wala akong skills o mga armas. Ang meron lang ako ay ang ability ko bilang isang first-rate na filmmaker. Na matapos ang sabihan ni Kanaguri, kinuha ka naman ni Satoda ng mahigpit ang braso o ang kamay nito pero nagulat si Satoda kasi di raw natatablan mga kaibigan ng braso nito na di niya mapisil-pisil ito mga kaibigan ng mahigpit. Kaya sabi naman ni Kanaguri na kung may hawak-hawak raw kasi siyang camera ay di niya raw talaga pinapashake ang kanyang kamay. At bukod pa riyan ay isa raw itong first rate na tracking shot, isang pag-shoot na kung saan ay sinusundan ang subject nito mga kaibigan. Kaya mabilis na nagpunta si Kanaguri sa likuran ni Satoda para sundan ito palagi. Isang pagkilos na ikinagulat naman ni Satoda. Napansin naman ni Satoda ang pagkilos na yan na kung saan ay may kita ang footage ngayon ni Kanaguri dito kay Satoda. Nasabi pa ni Kanaguri na isang pagwiwip na lang daw sa kawali ang kanyang gagawin at ikakat na raw niya ang footage. Na matapos din ay mabilis na siyang kumilos at inatake na si Satoda na sabing end cut. Na matapos yan ay inilipat naman ang eksena dito kina Sakamoto at Akira na mabilis na tumatakbo. Nasabi naman ni Akira na napakatahimik raw dito na sa tingin ba raw ni Sakamoto na may nakapasok daw talaga rito kasi 10 seconds lang daw na nawala kaninang security system. Nasagot naman ni Sakamoto na ang dinidil raw nila ngayon ay ang tropa raw ni Slur na wag daw nila itong i-underestimate na ngayon ay dapat daw nilang mahanap at ma-secure ang database bago para sila maunahan nila. Nasabi naman ni Akira na tama na ang kanilang lugar daw na unang pupuntahan ay yung janitor's room habang sina Shin at Seba naman daw ay malapit daw ngayon sa may incinerator. May kita naman na nag-aalala ngayon si Sakamoto kina Shin kaya sinabihan siya ni Akira na magiging maayos lang daw si Shin kasi may bagong weapon na raw ito at mas malakas na raw ito ngayon. Plus, na-train pa raw sila ni Satoda
Satoda Sensei. Tanong naman ni Sakamoto na kumusta na raw si Satoda Sensei. Sagot naman ni Akira na kilala mo ba siya? Napakabait niya. Inuchay sabi naman ni Sakamoto na inuuna raw talaga ni Satoda Sensei ang kapakanan ng mga estudyante nito. Isang napaka-unusual daw na assassin si Satoda Sensei. Natulungan na nga raw sila noon nito na makailang beses na kasama si Rion Akao. Nasabi naman ni Akira na ganun ba? Hindi na ako makapaghintay na makita si Rion. Sana ay alam ng database kung nasan siya ngayon. Bigla namang nag-iba ang reaksyon ng mukha ni Sakamoto nung masabi yan ni Akira. Kaya sabi rito ni Sakamoto na may isang bagay na dapat ko pang sabihin sa iyo. Siya ay na nang sasabihin na sana ni Sakamoto ang tungkol kay Rion, ay bigla naman silang napahinto sabay maririnig sa speaker ang isang tunog ng taong nagsasalita at pumapalakpak. Kasabay niya na may kita rin si Akira na nag-iba na ang mukha at emosyon na sabing wasakin ng database. Kaya sinampal siya rito ni Sakamoto na sabing, hoy, bumalik ka na sa senses mo. Matapos niya bumalik na nga sa normal si Akira mga kaibigan na sabing, ha? Ano bang nangyayari dito? Na sa kanilang paglingon ay maraming estudyante rito mga kaibigan na para bang kinokontrol na lahat sila ay sinasabi ang mga salitang wasakin ng database. Kaya napasabi si Sakamoto sa kanyang isipan na ang kaparehong pagbe-brainwash daw na nangyari kay Amane ang siyang nangyayari din ngayon sa mga estudyante dito. Na isang kalaban na naman daw pala nila ang nandirito na tropa ni Slur. Kaya nagmadali na sila rito mga kaibigan na sabi na Sakamoto na bilisan na natin Akira, pumunta na tayo sa janitor's room. At dito rin sila dadaan sa shortcut sa may Poison Department greenhouse. Matapos na dito naman sa broadcasting room ay makita naman si Club Jam na pinatumba ng dalawang tao na sabi ni Club Jam hawak-hawak ang mic na na-disconnect na sabing ang lahat daw ay nasisidus daw sa kanya matatamis na mga salita na kung papalakpak daw siya ay sumusunod daw ang mundo sa kanya. Habang sa isipan naman itong dalawa ay sabi nitong lalaki na nakaapak sa ulo ni Club Jam na parang maliro sa pakiramdam na apakan ng ulo nito. Nasabi naman ng babae na hate niya raw ito. Na ever since na pinalakpak daw nitong lalaki ang kanya mga kamay ay ang kanilang katawan ay di na raw sumusunod sa kanila. Na ano pero talagang ginawa sa kanila ng lalaking to na maya pa ay tumayo na lang si Club Jam na sabing wala pa rin akong nararamdaman. Na wala raw siyang naramdamang thrill kung ang violenteng gawain ay ginagawa sa kanya na gusto raw niyang mapilitan talaga siyang umiyak at magmakaawa na dapat ay kikilos na raw siya na dapat ay makahanap daw talaga siya ng isang tunay na sakit. Isang sakit na magpapagalaw daw talaga sa kanya raw mga nerves. Sabay pumalakpak siya rito at nagawa ng magalaw nitong dalawa ang kanilang katawan. Matapos yan ay balik dito kina Kanaguri na ngayon sabi ni Kanaguri na kumikilos na raw si Club Jam. At may kita naman dito si Satoda na naghahanda na at nakatayo. Pero ang isang mata nito ay sugatan pala mga kaibigan na natamaan pala talaga siya sa ataking ginawa kanina ni Kanaguri sa kanya. Nagsalita naman si Kanaguri na sabing ilang beses ba raw niya kailangang i-retake ang eksenang ito na sabi naman ni Satoda na hanggat sa kung kailan daw magtatagal ito para maprotektahan niya ang kanyang mga estudyante na hanggat sa masisira na raw ang camera nitong si Kanaguri. Maya pa'y bigla namang pumasok ang napakaraming estudyante dito kina Satoda na ikinagulat naman ito. At ang mga estudyante na pumasok ay ang mga under control pala sa kapangyarihan ni Club Jam. Nasabi ng mga to na wasakin daw ang database. Sinabihan naman sila ni Satoda na lumabas na. Humiti naman dito si Kanaguri mga kaibigan na makikita na habang sina Sakamoto ay patungo dito kina Satoda sa may greenhouse kasi dito sila mag-shortcut patungo sa janitor's room ay sa kanilang pagdaan ay laking gulat nila nang tinamaan talaga dito si Satoda ng atake ni Kanaguri. Isang direct attack talaga ang nangyari at may kita naman si Satoda na nakatingin sa kanila habang si Akira ay napahinto na sabing Sensei. May kita naman ang lubos na pagkagulat ni Sakamoto na matapos niyan ay pinakita naman ng isang flashback na kung saan ay nasa around 20s pa rito si Satoda na may kumausap dito sa kanya na sabing nireject mo ang order. Sagot naman ni Satoda na may ibang bagay pa raw siyang dapat na gawin. Sagot naman itong janitor pala mga kaibigan o database o kilala bilang database na ang order daw ang pinakamataas daw na profession bilang assassin na ang sweldo raw dito ay ibang klase raw talaga. Nasagot naman ni Satoda na 25 lang daw sila sa class noon pero 2 tao lang daw ang buhay pa ngayon which is siya at itong janitor na ang mga tao ay madalas raw talagang namamatay sa mundong ito kaya kailangan daw nilang magsimula sa pamagitan daw ng pagbago sa edukasyon. Nabalik dito sa present may kita si Satoda na naghihingalo na sapagkat sa leeg pala talaga siya tinamaan na sa kanyang isipan ay sabi niya na Byodo, nabawasan na tayo ng isa. So si Byodo pala ang pangalan ng janitor na siya na lang ang natitira sa kanilang batch. Agara namang nilapitan ni Akira si Satoda habang umiiyak na sabing hindi, Sensei, hindi. May kita naman na binibidyohan pa siya ngayon ni Kanaguri na sabing, ito ba ang pangunahing tauhang babae sa pelikula ko? Ang pagkikita natin muli ngayon sa ganitong sitwasyon ay isang pagbabago ng kapalaran na tugmang-tugma raw talaga sa isang bida. Nasabi pa ni Kanaguri na ang kanya raw mga mata ay hindi raw talaga sumasablay. Na tama pala talaga na pinatay niya raw si Satoda. Kasi napakagandang ekspresyon daw ang naproduce nito kay Akira. Na matapos masabi ni Kanaguri ay nagalit naman ang uso si Akira na dito ay mabilis na inatake
inatake ni Sakamoto si Kanaguri, subalit nagawa itong maiwasan ni Kanaguri na nakatingin ngayon sa kanya. Habang si Sakamoto ay bumalik na sa kanyang dating anyo mga kaibigan, na sabi naman ni Akira na Mr. Taro, ang katawan nyo. Napangiti naman ang naghihingalong si Satoda na sabing, oh, ikaw pala yan, Sakamoto. Lumaki ka talagang isang mabuting bata. Sagot naman ni Sakamoto na long time no see, sensei. Hindi ka po talaga nagbago. Natugon naman ni Satoda na well, then ipapaubaya ko na ang lahat sa iyo. Na sagot naman ni Sakamoto na opo. Sabay tuluyan na nga siyang binawian ng buhay dito. Bagay na nagpaiyak naman ng husto kay Akira na di pa siya makapaniwala mga kaibigan kasi patay na si Satoda na pilit niyang ginigising na sabing, anong gagawin natin Mr. Taro? Hindi na humihinga si Sensei. Di naman makasagot si Sakamoto na habang umiiyak dito si Akira sa harapan ni Satoda ay nilapitan naman siya ni Kanaguri habang vinividyohan na sabing ang Sensei mo ay patay na, Akira Akaw. Sabay sabi pa nito na ang luha daw ay dumadaloy sa malambot na pisngi ng batang babae. Matapos masabihan ni Kanaguri ay mabilis namang umatake si Sakamoto na naiwasan ulit ni Kanaguri na sabing, Taro Sakamoto, sa kasamaang palad ay wala na akong rason na videohan ka ngayon. Sagot naman ni Sakamoto na hindi naman daw siya interesado sa mga rated B na movies. Sabay kumilos na ng mabilis si Sakamoto at kumuha ng mga dandelions, sabay inihipan ito para mag-scatter sa harapan ni Kanaguri. Nasabi naman sa isipan ni Kanaguri na dandelions, ginagamit niya ba ito ngayon para bulagin ako? In which ay dito na tumalon si Sakamoto sa ibabaw ni Kanaguri sa may cactus at pinagsisipa ang cactus mga kaibigan. Subalit iwas-iwasan lang ito ni Kanaguri na sabing ang istorya ng isang ex-assassin na namuhay sa ordinaryong buhay ay worthless na raw na videohan pa. Sabay, siya naman ang umatake kay Sakamoto in which ay tinamaan si Sakamoto na nagalusan pa nga ang pisngi nito na sabing, nakita kita noon during sa test. Ibig bang sabihin nakakampi ka pala ni Slur? Sagot naman ni Kanaguri na kakampi. Isa lang itong parte ng proyekto ko. May isa lang akong goal at yan ay ang gumawa ng pelikula patungkol sa conflict ng JAA at ni Slur. At syempre, vividyon ko rin ang perspective o POV ng Order na hanggat sa magiging masterpiece daw ang pelikulang ito ay wala raw siyang pake kung sino ang mananalo dito. Na napasabi naman si Sakamoto na wikang ano, nasabi naman ni Kanaguri na huwag kang mag-alala Akira Akaw, sisiguraduhin ko na magkakaroon ka ng importanteng papel dito. Kasi ang pagkakaroon ng emotionally relatable daw na pangunahing tauhang babaeng karakter nagpapahatak daw talaga sa mga manonood. Nataka naman si Akira sa mga pinagsasabi ngayon ni Kanaguri, kaya dagdag pa ni Kanaguri na wikang ang babaeng ang tiyahin ay pinatay ni Slur. Ang catchy naman daw pakinggan, di ba? Nagulat naman at na-confuse ngayon si Akira sa kung anong itinutukoy nito. Kaya tinapos na ni Kanaguri ang kanyang salita na sabing, di mo pa pala alam, ang tiyahin mo na si Ryo Nakao na habang nagsasalita ngayon si Kanaguri ay sinabihan naman siya ni Sakamoto na tumigil ka. Subalit, nagpatuloy pa rin si Kanaguri na sabing ang tiyahin mo na si Ryo Nakao ay niligpit na ni Slur. Mga salitang nagpagulat ng gusto kay Akira na matapos niya na ibiglang bumangon itong si Satoda mga kaibigan o tumayo at may ibinato kay Kanaguri na kung saan ay tinamaan talaga ang mata ni Kanaguri kasi tumagos ang kutsilyo nito sa camera nito. May kita naman na nabitawan tuloy ni Kanaguri ang camera habang si Akira at Sakamoto ay nabigla sa ginawa ni Satoda na sabi naman ni Akira na sensei, in which ay may kita naman si Satoda na wala nang buhay mga kaibigan pero nakatayo pa rin. Kaya sabi rito ni Kanaguri na bumangon kahit patay na para protektahan lang ang kanyang estudyante. Well, ngayon, yan ang tinatawag kong Japanese horror talaga. So grabe mga kaibigan, ang tindi na kahit patay na ay nagawa pa rin nitong si Satoda Sensei ang bagay na yan sa isang Order member na si Kanaguri. Ngunit sa kasamaang palad ay wala nang ang buhay itong si Satoda na isang napakabait pa na guro ng JCC. Kaya makakaganti pa ba kaya sina Sakamoto at Akira dito? Well, malalaman natin lahat sa susunod na chapter na kung saan ay masasaksiyan natin ang isang matinding bakbakan kasi magiging seryoso na talaga itong ating bida na si Taro Sakamoto. At bilang yan, marami pang matitinding eksena ang naghihintay sa susunod kaya na may tutok lang kayo kasi dito mo natin tatapusin ang chapter sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.